Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga kabayan. Dito tayo sa tabing dagat. Dito tayo sa Siwal. Umaga ngayon, pero alam nyo mga kaibigan, dahil sa makulimlim, madalas umuulan dito sa amin, hindi masyado nakikita ang araw. Pagkaman niyang oras siguro ay mga alas 7 na. Yung araw hindi mo na makikita sapagkat maraming kaulapan. Hindi nga masyado maganda ang weather dito sa amin. Bakit umuulan? Ngayon nga umaambon ng konti. Pero ako nandito ako sa Siwal sapagkat natin ngayon ay ang dito sa Mateo 15 verse 17 hanggang 19. Basahin niya natin. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Yun ang sabi. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling at siyang nagkakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang mga masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi ng di katotohanan, mga pamumuso. Dito mga kaibigan ating binasa ang patungkol sa nakakarumi ng tao. Ating nakita, sabi ng ating Panginoon na si Yeshua Messiah na ang pumapasok daw sa bibig, yung halimbawa hindi ka nang huhugas ng kamay bago kumain, ay hindi raw nakakahawa sa tao. Anong nakakahawa? Yung nakakarumi sa paningin ng Panginoon. Bagaman tingnan natin marumi sa paningin ng tao sapagkat wala sa kalinisan sa paningin ng tao. Halimbawa marumi ang kamay kumakain, sa tingin natin marumi. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay hindi yung karumihan sa karumihan na nakakain natin o sa ating damit, sa ating katawan. Hindi yan ang pinupunto ng Panginoon. Ang karumihan na pinupunto niya, yung karumihan sa kanyang paningin, yung espiritual na karumihan, yung bang nakakahawa sa tao, na hindi maganda sa tao, naggawin ayon sa kalooban ng Panginoon, sa mata ng Panginoon. Sapagkat alam nyo, sa tao, kung tayo ay nakapostura, maganda ang ating pananamit, matinis tayo tingnan, sa mata ng tao ay malinis tayo, kaaya-aya, kagalang-galang, ganon. Pero sa mata ng Panginoon, hindi ganon ang kanyang tingin. Ang tingin niya sa marumi, yung itinitibok o binubuga ng inyong puso, yung bang yung pinagpaplano, iniisip na nanggagaling sa puso. Kaya ang tingin ng Panginoon sa mga tao ay parehas, dugyo tingnan, kagalang-galang at malinis tingnan, parehas lang yan. Ang tinitingnan kasi ng Panginoon ay ang puso ng tao, kung ano ang kanyang gustong gawin. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, ang Panginoon ang nagsasabi na ang nakakaparumi sa tao ay yung nasa kanyang puso. At lalong naririnig ng mga tao na siya ay marumi o hindi magandang iniisip kung lumalabas na ito sa kanyang bibig. Ano yung marumi sa Panginoon? Yung pagpatay, yung pangangalunya, yung pagtitistigo ng kasinungalingan, at yung lahat ng mga pag-iimbot, yung mga panladaraya, yun yung mga marumi sa paningin ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, pagdating sa tingin ng Panginoon, mas mahalaga ang puso, yung ating pagsunod sa kanyang kalooban. Sapagkat kung malinis lang tayo tingnan sa harap ng mga tao, ngunit ang tingin ng Panginoon sa atin ay marumi, ang tingin ng ating dakilang lumikhang si Yahweh ay marumi, yan ay hindi kaya-aya
marumi sa Panginoon kung may sakit ka. May sakit kang nakakahawa. Kung ikaw naman ay sumasampalataya sa Kanya at gumagawa ng Kanyang kalooban, malinis ka pa rin tingnan sa Kanya ang iyong kaluluwa. Ngunit alam naman natin na karamihan sa mga tao malinis tingnan, kagalang-galang tingnan, pero yung mga iniisip, yung mga ginagawa, nandoon yung lahat ng hindi kalooban ng Panginoon sa kanilang puso. Kaya yan ang ating dapat malaman, mga kaibigan, mga kababayan. Sana ay ang Panginoon ang dapat natin pahalagahan, hindi yung kung ano ang sasabihin ng ating kapwa-tao. Sapagkat sa Panginoon, tayong lahat ay pare-pareho. Ang tinitingnan niya ay ang puso. Mayroong sinasabi diyan sa kasulatan. Ang Panginoon ay hindi tumitingin sa labas ng kaanyuan ng tao, kundi ang puso ang kanyang tinitingnan. Dito mga kaibigan, ating makikita na ang pagkakaiba sa tingin ng Panginoon at sa tingin ng mga tao. Kaya pahalagahan natin ang Panginoon na matingnan tayo na sa kanyang harapan naging malinis ang ating puso. Sabi nga doon sa Matthew 5 verse 8, mapalad ang malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon na tagapagligtas.